Isang magandang araw, isang magandang buhay. Isa na naman pong makabuluhan na edisyon ng inyong pong programang Boses ng mga kagawaran ng ating pamahalaan. Dito lamang po yan sa Balitang Northern Luzon. Ako po ang inyong lingkod, nag-iisang walang iba, Tita Ara Cutter, the one and only Ikit ng Bayan. At ngayon po ay makakasalamuhan natin ang District Engineer ng District 3 dito po sa probinsya ng Pangasinan. Kompletohin na ho natin ang Tres Marias o ang kanilang tinatawag na mga diwata sa Pangasinan. DPWH. Naimbag na malo, kinkamadam. Naimbag na malo, Madam Ikit. Ayun po. Ma'am, mabilisan lang po tayo kasi marami po tayong pag-uusapan. Kaya heto po at uunahin ko na ang mga katanungan dahil marami po tayong kailangan na i-report sa mga publiko na nanunood at nakikinig ngayong araw na ito. Pag-usapan na natin ang ating mga flood control na isa po sa proyekto ng administrasyon. Oh yes, ma'am. Yung sa flood control po natin sa 2024 projects, meron po tayong 25 sa 5th District of Pangasinan at sa 6th District naman po ay 25 din po. Dami ha? Oh yes, ma'am. Magkakaibang location po yun because sa 6th District naman po at 5th District. Dalawang distrito po kami, ma'am. Ay wow, akala ko Opo. District 3 lang. Sorry, okay. Opo, dalawang distrito po kami at we are covering 1 city and 18 municipalities Aray ko po. Pangasinan. Kaya, Pero sa lagay na ng ganda nyo pa rin. Di kayo ay, stress? syempre, ma'am, kung ano yung stress, alam ko, lahat ng problema may solusyon, ma'am. Ayun. Diba? Yan ang sabi ni Senator Ayun. Ayun, opo. Pero dahil dyan, ma'am, dahil dalawa pa lang distrito ang inyo pong hawak, kamustahin ko lang, ilan na po ang natapos at ilan pa ang ongoing? Ang natapos na po namin ng mga flood control ay nasa 30 na po, ma'am. 30 na. So, Oo. meron na lamang ho tayong 20. Kakayanin ho ba natin na matapos po to by the year end? Oh, by the year end, ma'am, kakayanin. Actually, yung iba doon ay bagong dating pa lang na flood control, parang 2 months ago, ma'am. Kaya, ang flood control naman, because that is usually yung sheet piles that driven by an equipment, madali po, mabilis po ang paggawa ng ating mga flood control projects. That's good to know, ma'am. Meron ho ba tayong mga priority projects na gagawin sa taong 2025 na flood control pa rin? Oh yes, sa 2025 po, ma'am, nasa ating National Expenditure Program dahil nasa NEPA pa lang po tayo. Sa 5th District, ang flood control natin ay 38 Wow. at sa 6th District po ay 32. Dami. Yun po yung mga proposals natin for 2025 po. Ang dami, ma'am. Po, medyo marami, ma'am, kasi nakita nyo naman po, parang may mga issue sa flood control na parang hindi effective, ma'am. No? Pero sa atin pong, para sa kaalaman din po ng lahat, marami naman po tayo na dati protected na areas na kaya lang dahil sa development, ma'am, yung mga sa kabahayan na lang, pag nagpapatayo, elevated. Opo. Mga highways natin, elevated. Dahil sa progress, maraming lugar na nagiging underwater na. Dahil yung mga dating swampy areas ay natatambakan na po due to development. Kaya yun po yung kaakala nila walang impact yung flood control structures natin. Had it not been for those flood control structures, baka aggravated pa yung flood. Baka mas malala pa. Oh yes, ma'am. Baka mas malala pa. Sorry, Tagalog. Opo. Baka mas malala yung baha kung wala yung mga flood control projects po natin. Baka nga hindi na natin makita yung ibang bayan. Oh yes po, ma'am. Wala yung Totoo po flood yun. control na Opo, malaking tulong po yung flood control. Pero isipin na rin ho natin, ma'am, ang mga flood control kasi ng mga panahon na administrasyon, nag-depreciate na. At sabi nyo nga rin po, ang dami na kasing development sa bawat lugar. Oh yes po, ma'am. Kasi yung mga nagawa nating flood control noon, kaya nga may mga hydrologic analysis tayo, hydraulic analysis, yun po yung pinag-aaralan yung terrain ng ating bawat lugar, di po ba? At marami ng dati hindi nababaha na po ngayon dahil doon sa development po. Gaya marami na tayong improvement kahit sa mga subdivisions, ma'am. O nakikita nyo po, Bukirin dati nagiging subdivision. Kahit na hindi po nabanggitin dyan, marami. Kitang-kita naman na hindi po nakikita ng tao na dating waterway ang mga yon o floodway, pero ngayon natambakan na mas mataas pa nga sa kalsada, di po ba? Yun po yung dahilan ng ibang
yung lumalala ang flooding po. Oo. So maliban po sa wala tayong disiplina sa basura, sorry, Oo. yan po ang katotohanan. According po sa research na nangyari kamakailan sa mga Yes po, sa ma'am. Pilipinas. At ganyan din na dahil po sa global warming, climate Yes, ma'am. change. At Opo. natutuwa po akong malaman na ito pong darating na Disyembre ay pag-uusapan na po iyan ng ating administrasyon para masolusyonan ang climate change. Thank you so much to our President Bongbong Marcos. Ngayon naman po, nasabi ninyo, development. Oh yes po ma'am, kaya nga hindi ko nabanggit yung sa basura ko muna yun sa tao, alam na po nila yon. Yung climate change, alam nyo nakakalbo na yung mga bundok natin ma'am, di ba? Pero yung development din po, malaking bagay. Ikta-iktaryang lupa po natatambakan, nako-convert na subdivision yung mga dating agricultural land or swampy areas po. Ayun, oo. Malaking bagay din po. Malaking bagay pala iyon dahil dating daanan ng tubig, swamp area siya, pero ngayon, pabahay na. At may isa pa po ma'am na factor. Di po ba may time po na ban ang dredging, yung river improvement, widening, deepening, Opo. naban po yung mga projects na ganon. Kaya nakita nyo, heavily silted po ang mga rivers natin. Ay. Isa din yan na factor. So, isa rin pala na factor yon. So, Yes, ngayon, ma'am. napansin po iyan, kaya naman, balik ulit, linis ng ating mga river. Yes po Road ma'am. widening ulit ng ating mga Opo, river. opo. O river widening. ika. River widening, river improvement, deepening, yun po yung mga description namin doon nung sa dredging ng river para maging specific. May deepening, widening, river improvement is general term kasi po. Oo. So, ngayon ma'am, dahil napag-usapan na po natin ang flood control, pag-usapan naman po natin ang isa pa sa prime project ng administrasyon, ang solar lights. Yung solar lights po, ma'am. Napakagandang project ng administration yung solar lights kasi even before, maraming mga lugar po na nagre-request ng lightings pero kaya lang kahit paggagawa tayo ng light post, ma'am, the solar one noon, ang problema po ng ating mga LGU sa munisipyo, sa barangay ay yung bayad sa kuryente. Correct. But with the solar lights, ma'am, sagutin na po ng gobyerno, hindi yan kasali sa babayaran electric bill. Wala po yon. Kaya napakaganda dahil makikita natin ang development pag maliwanag po yung isang lugar. Tama. At Kaya lahat halos ng munisipyo natin ang request solar lightings dahil magaganda naman po ang ating mga daan na eh. Marami na tayong... magaganda ang solar lights, ma'am, kung gawa ng DPWH. Yes po ma'am, kasi yung solar lights naman po, meron tayong mga standard po dyan. Hindi pwedeng madaling masira. Kung may masira ma'am, may naman yan, warranty po, na kailangang sagutin pa nung ating contractors na no additional cost from the government. Ayun. Kasi sa totoo lamang sa dinami-dami po ng aming pag-iikot dito po sa Norte, meron kasing mga solar lights sa barangay, depende rin po ang itsura, at ganyan din po sa highways, at ganyan din po sa provincial. So itong mga solar lights pala na ito, iba-iba ang itsura, makikita mo talaga yung diferensya kapag ito ay gawa po ng DPWH. Color blue lang naman siya. Ay, okay naman. Medyo makapal, medyo mas mataas, at medyo mas malaki. Yes po, ma'am, kasi may standard po tayong sinusunod. Hindi po yung ganito lang ang gagawing solar lights. Hindi pwede kasi, especially, DPWH is an ISO certified agency po. Lahat po ng ating trabaho ay may standard. Yun. Hindi pa pwedeng pumalya or else. Oo, Issue yun. Pag issue yun, ma'am, kawawa po yung contractor kasi pag nasira, uulitin po niya. Tama. Kaya ang mga contractors natin ay very diligent na sumunod po sa ating standard. Ayun. Ma'am, ngayon naman po, napag-usapan na natin ang flood control, napag-usapan na natin ang solar lights. Ito pa ang isa sa priority project ng administrasyon, ang asphalt overlay. Ako po ay nagiging prangka ng kaunti. Napansin ko po, nag-depreciate na ang ating asphalto dito po sa Rosales at sa ibang bayan ng District 3, Pangasinan. Ano po ang action natin dito, ma'am? Yung nag-depreciate na yung mga asphalt overlay po natin, ma'am. Actually, may present na request po kami, nasa more than 1 billion po para ma-actionan po yung ating asphalt overlay. Dahil nung mga nakaraang taon, parang lalo kulang po yung budget natin for maintenance of national roads. Kaya medyo talaga, ma'am, nationwide ngayon nag-depreciate ang asphalt overlay. Pero sa ngayon, yan po ang tinututukan ng ating gobyerno. Pag nag-request po tayo at nakita nila
video, tag photographs, yung mga road condition, marami Yes po. tayong mga application na sinusunod po at na ibibigay naman po yung pondo natin. Ayun. So, ito ho ba ay isa sa priority project na inyo pong binigyan ng request sa national? Oh yes po ma'am, yan po yung asphalt overlay under preventive maintenance or asset preservation of our roads. Opo. May we know kung ilan po ang request natin for the year 2025, ma'am? O sige po ma'am, Nalaman namin mula sa inyo, ma'am, na Oo. 1 billion. So, kung 1 billion yan, medyo mahaba-haba po na kilometro ang pangangailangan ng asphalt overlay sa Pangasinan. oh yes po ma'am, gaya ng nasabi nyo, nakita nyo po, Yes. depreciate na yung aming asphalt overlay, no? Yung mga asphalt roads namin, medyo lumipis na o nagkaroon lang ng mga raveling na, minimaintain lang namin ng patching, ganon po, para maremedyohan. Kaya lang, for total preventive maintenance, kung pwede lang, gusto namin lahat ng roads magkaroon ng asphalt overlay. Oo. Kasi even maganda pa yung concrete road natin, pwede naman pong i-overlay yon dahil yung asphalt overlay ay maganda ang kanyang riding surface po Yes, at yes. preventive maintenance na din po yun, ma'am. Oo. At saka we all know na ang Pangasinan kasi talagang daanan po iyan ng iba't ibang mga trucks po going to the central, going to Cordillera para lang po makapag-deliver ng kanilang mga goods. Ah, yes po, ma'am. Ang bibigat nun, ma'am. Ang bibigat, ma'am, kaya especially sa aming 6th district, ma'am. Yan po, nandyan po ang aming mga quarry kasi sa Santa Maria, Oo. Tayog. Kaya yung mga kumukuha po ng aggregates natin na even sa taga-region 3 dyan. Kaya, yun po, ang dahilan na madaling mag-depreciate yung ating mga asphalt overlay. Oo, kahit na according sa pag-aaral, na tumatagal daw pala ang asphalt ng 5 taon. At ito rin po ay pinakamura at pinakamabilis po na paraan para makapag-repair ng ating daan. Pero ganun pa man, kapag mabigat talaga ang mga dumadaan po na trucks, pag minsan pa nga overloaded, matigas ang ulo, Oh, yes po, nakakasira po ma'am. talaga yan ng daan, ma'am. Opo, ma'am, kasi yung sinabi nilang tumatagal ng 5 taon, based on study at doon sa regular load lang. Yes. Alam naman po natin sa ating mga trucks ngayon, malalaki, kung sa mga bridges natin nakalagay doon up to 20 tons. Oo. O ilan bang tons na ang mga dumadaan sa ating mga roads? It's more than 20 tons po. Totoo. Kaya yung study na aabot ng 5 years, aabot talaga ng 5 years at doon sa regular na loading po natin na nasa reglementary period ang rate. Pero dahil napapayagan po na bumiyahe yung mga mas mabigat, saka yun na rin, pag tayo ay palaging nabibisita ng mga calamity gaya ng bagyo, kalaban po ng asphalt yung tubig po. Totoo yan. Opo, ma'am. Oo. So, maaari na ho ba namin malaman, ma'am, ilan po ang asphalt overlay na request po natin sa taong 2025? 8 projects sa ngayon natin, 125 million Oo. each. So, ito yun, ma'am. 125 million each sa 8 na proyekto sa Opo, taong ma'am. 2025. O, kaya yung total nito, tama, 1 billion. Opo. Wow, dami Magkakaroon ng additional pa. Oo. Ma'am, sa tingin niyo ho ba ito pong hinihingi po natin na 1 billion na asphalt overlay na pondo is not enough for the year 2025? Actually, ma'am, it's not enough for the year 2025 po. Kasi lalo na sa atin po, ang 6th district, we have about 160 kilometers po yan ng road line natin. At ang 1st district, mga about 100. Ni-round off ko lang po yun, ma'am. Parang 99, ganon. Ganon po kahaba yung road line po natin. At alam nyo, marami na po tayong roads na 4 lanes. Totoo. Opo, ma'am. Saka, tumaas po lahat ang bilihin, ma'am. Ayun. Actually, in Region 1, parang mababa yung unit cost pa namin, ma'am. Kami ang pinakamababa. Kaya medyo nagdagdag na kami ng konti. Nagko-complain ng mga contractors, baka wala nang kukuha ng asphalt overlay as compared to other regions. Bakit naman? Mababa nga yung rate namin, ma'am. Okay. Mababa po yung cost namin. Pero paano yan, ma'am? Yan po ay priority project for the year 2025. Oh, yes po, ma'am. Kasi May we know kung talagang yan lamang o baka meron pa po?
Sa mga funding system na po natin, ma'am, dahil madali pong gawin yung asphalt overlay. Totoo. Pag natapos po namin yan, pwede po kaming mag-request. Ayun, yun yung kagandahan nun, ma'am. Opo. Ano? So, napag-usapan po natin ang tatlong priority project ng administrasyon. Yan po'y nangunguna ang flood control. Meron po tayo sa solar lights. At ganyan din po ang asphalt overlay. Yes, Ngayon ma'am. po, madako naman po tayo dito po sa mga request na atin pong natatanggap mula po sa iba't ibang opisina, partikular po sa mga barangay officials opo, ma'am. natin. Yan po ang ating mga mayors at syempre si congressman. And alam po natin, mostly ang request po nila, farm to market road, multi-purpose hall. Kamusta po ang ating pakikipanayam sa kanila? Ang mga partnership natin sa kanila? Ang partnership po natin sa kanila, ma'am, doon po sa 2024, this year, o yun, yung mga buildings natin, we have 43 MPBs doon po sa 5th district. At sa 6th district po, we have 37 MPBs. Yan po ba ay halos tapos na, ma'am? Or meron pa rin pong ongoing na ginagawa? May ongoing pa, ma'am, kasi lalo na ito, nakita nyo pa sa record ko, may plus one. Yun, kung na-plus one ko, that should be regional implemented. Pero na-download na ni director dito sa amin para kami na ang mag-implement dito sa First District of Pangasinan. Kailan lang po na-award dyan dahil kung titignan po natin isang project that is 100 million, but Yes that po. is clustered into many I NPVs, see. depende doon sa na-priority natin doon dahil isang project lang siya. Pero parang iba-ibang location, iba-ibang barangay para Opo. yung mithiin ng ating mahal na congressman din sa distrito na mapagbigyan ang marami po. Wala mapag-iiwanan. Well, yes, ma'am, wala pong mapag-iiwanan dahil ang multipurpose building na yan, pwede po siyang barangay hall, Yun. pwede siyang covered court, yon. Kung Kaya saan iba-ibang klase. iba't iba rin po na ating mga grupo sa bawat komunidad ay kapag may activity po sila, doon talaga gaganapin. Oh, yes po, ma'am, yun po. Lalo na kapag meron pong disaster, minsan yes, ma'am. doon din po natin sila pansamantalang pinapastay, pinapatulog, di ba? Oh, yes Hindi po, natin ma'am. alam kasi ang panahon ngayon di ba? Pero ma'am, ito lang yan pong mga proyekto na yan, malaman ko lang, meron ba tayong mukhang maabot pa ng susunod na taon? Kasi madalas po ganyan Yes maabot po, ma'am. ng susunod na taon, Pero baka this year, matapos lahat. matapos lahat po. Kung may mag-spill over, kasi kunti na lang po yung MPV na ginagawa yung na-delay okay, lang that's good to know. 100 million po namin at maraming location. Ang pondo pala ang problema, ma'am. Hindi, ma'am. Hindi naman. Ano po? Yung napunta sa regional office yun, pero okay. local projects, ang ating butihing director, dinownload na lang sa district at kami ang mag-implement. Ay, so- Kaya, syempre, na-program namin uli, mag-ipapabid, yung shortest time is 26 days hanggang award, kaya medyo na-delay po. Opo. Yan po ay sa multi-purpose, Dito naman po sa FMR, ma'am. Farm to market Yung road. sa farm-to-market roads po natin, ang 5th district ay mayroong 12 na farm-to-market roads at ang 6th district, 6 po. Yun po ang farm-to-market roads natin. For the year 2024. Yes po, ma'am. Meron po ba tayong mga multi-purpose hall requests at ganyan din sa FMR for the year 2025? Yes po, ma'am. Nire-request ng ating mga leaders kung saan yung farm-to-market road sa DA o kaya DAR. Yun ang mga nagbibigay ng farm-to-market road. Yes, Hindi po sa pondo namin yun, ma'am. Oo. Pina-download lang din sa inyo, ma'am. Yes Oo. po, ma'am. Pag napondohan na po ng DAR o DA, yan, da-download sa amin. Kasi nga kayo ang implementation. Opo, Yes po. ma'am. So, ma'am, halos na pag-usapan na ho natin lahat. Gusto lang po naming malaman sa inyo pong opisina. Ano naman po yung mga challenges na ating pong na-encounter? Meron ho bang mga challenges na kinakaharap po ang inyong opisina? Yes po, ma'am. Dahil yung mga challenges sa atin po, dahil sa marami yung projects natin, ang ating mga project engineers ay limited po. So, mostly na project engineers ay nag-handle ng projects beyond their limit. So, ma'am, ano po ba? Kulang po tayo sa manpower? Is that what you meant? Yes, ma'am. Parang kasi nagbigay ang central office dun sa accreditation ng ating mga project engineers. At we have project engineer 3, 2, at 1. And regardless of the amount of the projects, sa number of projects po, up to 18 lang ang i-handle ng bawat project engineer. And there are project engineers who are handling 23, 25, and even 32 po yung pinakamalaki.
Opo, ma'am. Kaya yun ang challenge sa amin. At with that, since may engineering and administrative overhead kami coming from our projects, dahil nga lumaki yung number of projects, we hired contract of service or job order personnel to assist the project engineers. Okay. Ma'am, any information po, mga additional pa na nakalimutan natin? Baka meron po? Ay, opo, ma'am. Gusto ko rin pong ipaalam sa inyo po, ma'am, na last October 9 po, dapat po actually, dahil Civil Service Month yung September, nagkaroon po kami ng awarding sa aming mga empleyado. Wow. Para naman po maipakita natin yung suporta natin sa ating mga empleyado sa kanilang pagpupursige para gampanan ang kanilang mga tungkulin po. At ito ay gusto namin ipakita yung equality. Hindi lang po yung engineers namin ang importante, ay yung mga clerks namin and other profession na nagsisilbi po sa atin ay nagkaroon ng award. Kasi po, lahat po ng empleyado ay importante. From the top, hindi lang po yung DE ang importante, ADE or mga engineers. Even to the last, sa janitors natin, security guard, ay importante po sila sa atin dahil sila po yung mga katuwang natin dahil magandang magtrabaho sa malinis na kapaligiran, ma'am. Sino po yung naglilinis, di ba? Masarap ding magtrabaho sa alam mong lugar na safe ka. Nandun po yung ating mga security guards. At lahat na lang po sa mga empleyado namin ay talagang ginagawa nila yung tungkulin nila dahil aware din po sila doon sa awarding po natin. At during our, anong title natin, Araw ng Parangal, last October, doon sa availability ng aming panauhing pandangal dahil gusto niya talagang umaten. Dahil this is the very first awarding dito sa Pangasinan 3rd DEO. Walang iba po kundi ang ating ipinagmamalaki po ng Pangasinan na Secretary Conrad Estrella III po. At talagang umaten po siya sa amin. Kaya ganun na lang po ang tuwa ng aming mga empleyado po, ma'am. Dahil siyempre, isang distrito lang kami, ma'am. District Engineering Office lang. Tapos ang aming panauhing pandangal ay isang secretary. Wow. Opo. Ma'am, di ba, ang sarap din kasing magtrabaho kung alam mong na-appreciate ka. Yes, ma'am. Kailangan nating i-appreciate lahat. Yung mga constructors natin na nakakuha po ng outstanding, of course, inawardan po natin sila. At for that corresponding project, ma'am, meron tayong project engineer and material engineer. O kung sino yung iika natin sa project engineer at him is a material engineer na naka-assign doon sa outstanding constructor, ay sila ang unang na-awardan din po. Pakita mo yung sample ng award namin, ma'am. Ganyan po. Hindi doon sa cash sila excited, ma'am, kung hindi yan dahil i-display nila for Ganda. life. Opo, ma'am. Ang ganda, guys. Oo, yan po. Look at it. At pirmado. Hindi Hindi plastic, hindi peke. pinapirma nilang dinala sa region yan. Opo, hindi po siya Bongga. electronic signature. Oo nga. Yun pong award din meron din po kaming award na pirmado ni Secretary Manuel Bunoan po. Okay. Opo. Ma'am, kahuli-hulian na lamang po talaga na tanong para sa inyo, ano? Yes, ma'am. Lahat po kasi year-end report na. Ay, opo, ma'am. Oo, at alam po natin, pinakaabangan po ng pangkalahatan sa buong Pilipinas kung sino nga kaya ang susunod po na maa-awardan ng DPWH na kilala na most performing district, ano? Are you even aiming for it, ma'am? O alam ko, ma'am, lahat ginagawa naman po namin yung makakaya po namin. Pero lahat naman po ng district engineer sa Region 1 ay top performing then that there will emerge a winner. Lahat po dahil yan po yung motivation ng aming regional director na consistent na top performing region po kami. Kaya yun po yung top performing region ay collective effort po ng lahat ng district engineering office and the regional office at may nag-i-emerge na top 1 at sana malagay na din po kami, ma'am. Sino po ang ayaw ng award? Oo, ma'am? nga po Opo. Aabangan po natin yan. Yes po, ma'am. Yes, ano? Opo, maraming salamat po sa lahat po ng mga nanonood at mga nakikinig sa araw na ito sa ating programang Ang Boses ng mga Kagawaran ng ating pamahalaan. Ayan po, at inyo pong narinig ang isa na naman pong report mula naman po sa District 3 dito po sa Pangasinan. Ako po ang inyong lingkod, nag-iisang walang iba, Tita Ara Cutter, the one and only Ikit ng Bayan. Dito lamang po yan sa Balitang Northern Luzon. Magandang araw po sa ating lahat. Thank you so much, ma'am. Thank you din po. Thank you. Sana mapadalas ka, ma'am.